Si Dina, kolektor ng mahigit 1,000 vintage dolls. Pero ang ikinagugulat niya, ilang beses nang isinauli ng mga buyer ang ilan sa mga manikang ibinenta niya. Dahil pagdating daw sa kanila, ang laruan, tila sila naman daw ang nilalaro. Sino bang hindi nakakakilala kay Annabelle, ang manika sa Amerika na sinasabing sinapian ng masamang espiritu? Kaya kinailangan pang ikulong sa isang binendisyonang lalagyan. Sa Bocaue, Bulacan, naabutan naming may ginagawang eskaparate ang mag-live-in partner na ito. Para siguradong tumibay yung pagdikit ng glass. Katulad daw ni Annabelle, ang kanilang manika di umano pinamamahayan ng masamang nilalang. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above, so like a diamond in the sky. Twinkle, little star. Parang bodega na ang bahay na ito sa Bulacan sa dami ng mga gamit at tambak. At dito, may isang kwarto kung saan ang nakatira hindi tao, kundi libo-libong mga manika. Koleksyon ito ng OFW sa Japan na si Dina. Nag-start po ako year 2012 kasi nagkaroon po ako ng Japan surplus dati sa Davao City. Nakakuha ako ng maraming dolls, may mga porcelain doll, tapos eto mga biscuit dolls. Etong doll na to yung nakangiti, year 1880 pa po siya. Spoiled nga raw ni Dina ang kanyang mga manika. Para hindi po sila mag-moist or mag-molds. Tinuturing ko po yung mga doll ko na parang tao din, sinusuklayan, binibihisan. Nilalagyan ko po sila ng hair serum para mag-maintain po yung curl nila at shine. I believe na lahat ng dolls has a soul. Pinaprotektahan po ako ng some of the dolls in here. Dahil parami na rin ang parami ang kanyang koleksyon, taong 2019, nagsimula ng mag-buy and sell ng manika si Dina. Tuwing nabenta ko po sila, parang nalulungkot po ako. Nagwi-wish ako na sana maibalik sa akin. Isa sa kanyang mga naging customer, si Macy. Nagustuhan ko po doon kasi kakaiba po yung itsura niya, tapos yung damit niya po, kulay orange po yung buhok niya. May nararamdaman na po akong kakaiba. Gusto ko pong dumilat, pero hindi ko po mamulat po talaga yung mata ko. May nakadagan sa akin na sobrang bigat po. Sobrang trauma po talaga yung nangyari sa akin. Tapos sabi ng mama ko, kung po pwede daw po, itapon na lang daw po yung manika. Pero naawa naman po kasi ako sa manika.
Kaya ang biniling manika, ibinalik na lang ni Macy kay Dina. Ang manika, muling ibinenta ni Dina. Pero ang nakapagtataka, paulit-ulit itong isinauli ng mga bumili sa kanya. Iririgalo sana yun sa pamangkin, yung pangatlong nakabili ng dal. Kaya lang yung pamangkin, nagkasakit tapos namatay po. So tinago ko na lang po, parang nawo-worried ako baka may mangyaring masama sa bibigyan ko ng dal na yun. Pero hindi lang daw ito ang manikang ibinalik kay Dina. Taong 2022, ang kapatid ni Dina na si Jesus natipuhan ng isang manika ni Dina. Ireregalo raw ito ni Jesus sa asawa niyang si Divina. May nangungusap yung tingin niya eh. Parang may sinasabi na, sige na, kunin mo na ako. Hilig din kasi yung misis ko na manika. Pinihingi ko yan sa kapatid ko. Unang tingin ko lang po sa kanya. Iba po yung pakiramdam ko, ma'am, na parang hinihigop niya po ako. Dahil hindi sila nabiyayaan ng anak, sa manika raw ibinuhos ni na Divina at Jesus ang kanilang pagmamahal. Ang kanilang baby doll na kulot ang buhok at nasa 2 talampakan ng laki, pinangalanan nilang Baby Sapphire. Parang pili ko po na may baby ako. Pero hindi nagtagal ang kanilang kasiyahan na palitan ng kilabot. Tulog na tulog po kaming mag-asawa. Ano ba, Jesus? Nasasaktan ako! Nagulat ako, akala ko sino yung kayakap ko. Sinipa ko po siya, napunta po siya sa may pintuan. Simula po nung nangyari na yun, hindi na po ako natulog. Binalik na namin po yun kay Dina. Sa kabila nito, hindi na raw nagulat si Dina, lalo't maging siya raw mismo. May mga makapanindig balahibong karanasan sa kanyang koleksyon. Lumaki po ako na may mga manika po talaga kasi yung magulang ko po nasa abroad. Yun po yung laging pinapasalubong sa akin na laruan. Parang hindi po ako mabubuhay nang wala akong dal. Ang pinakapaborito raw ni Dina sa kanyang mga manika, si Jennifer. Galing po siya sa papa ko. Siya yung pinaka-first kong walking doll na nagkaroon po ako. Di battery po si Jennifer. Oo, apo. Matulog ka na muna. Para makapagpahinga naman ako. Mamaya, gising mo, magmemerienda tayo, ha? Sige po, Lola. Sige. Nakatingin yung mata niya, parang nakatingin sa akin, nakaganon. Kinuha niya yung doll, binuksan niya yung likod, so nagulat yung lola ko, wala siyang battery. Kaya doon na nag-start yung lola ko na naniwala siya na may maligno daw or baka may sanib yung doll. Tinago na lang po siya. Hanggang lumaki na nga ang kanyang koleksyon. At nito lang 2024, nakabili naman siya ng manika na halos sinlaki ng 3 taong gulang na bata. At mahigit 7 dekada na raw ang tanda. Si Dahlia. Pinapalakad po to dati ng mga kabataan, 1950s, ganito po siya. Ayan po, lalakad po yan.
Nung pinasok ko po siya doon sa kwarto namin kung saan kami natutulog, kasi doon siya nakadisplay dati. Lagi po akong nagkakaroon ng nightmare. May magpamilya kumakain ng dinner, tapos biglang may pumasok na mga armadong lalaki. Last na nakita ko yung batang babae, tapos nandun sa tapat yung si Dahlia. Nakatingin yung batang babae, nakaganon. Binaril siya sa ulo. Parang pinapahiwatig niya na ito yung nangyari sa amin dati. Pero hindi po ako natatakot kasi nagagandahan po ako sa kanila kahit na may kababalaghan po sila. Dahil rin sa pagbabuy and sell ng mga manika, nakilala ni Dina ang kanyang kinakasamang si Roland, na isa ring toy collector at picker. Pero mula nung nagsama ang dalawa sa iisang bubong, batid daw ni Roland na hindi sila nag-iisa. Nag-aayos ako ng toys. May biglang parang may babagsak na lang. Pag dumadaan talaga ako, parang nakatitig lahat sila sa akin. At ang mga kababalaghan, minsan pa raw na i-record ng CCTV. Pakinggang mabuti, parang may boses ng bata na tila kumakanta ng nursery rhyme kahit na nung mga oras na yon, wala naman silang kasamang bata. Kung may battery operated man ako na doll, mga nakalagay po sila sa storage box dito sa labas. Habang nagsushoot ang aming team sa shop ni Dina, laking gulat nila nang biglang Tumunog. Wala akong ginawa. Ano yung tumutulog? Musical. Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. may tumunog na musical figurine na nasa tapat ni na Baby Sapphire at Dahlia. Tumunog siya. Kahit na wala naman nag-operate o gumalaw sa anumang mga nakadisplay doong gamit o manika. Panin mo? Ito po, yung musical, ayan po siya. Ito po. Bigla lang siyang tumunog nung pagdampot ko kay Jennifer po. Kaya nagulat ako tumunog, ang layo ko eh. Hindi po yan aandar kung hindi niyo po sususiin. Papansin ka, Jennifer. Kahit na walang intervention ng tao, maaari itong tumunog ng randomly. Maaaring ito ay dahilan ng kanyang physical malfunctioning or yung mga vibration sa paligid nito. Pero kung meron man daw pinakasutil sa koleksyon ni Dina, walang iba kundi ang manikang ito. Tinawag niyang no name. Protective daw ito pagdating kay Dina. Grabe naman kayo. Parang kasalanan ko pa ngayon. Kasalanan ko pa. May naging kaalitan ako sa online. Nagalit siya sa post ko. Sa sobrang galit ko po dun sa taong yun, nakapagsalita po ako ng hindi maganda. May araw din kayo. Nasabi ko yung words na yon sa loob ng room kung saan nandun yung mga manika. Kita nyo to? Pinapalabas niya ako yung may mali eh. May araw din to. Sinasakal daw siya ng doll. Tapos tinanong ko siya, which doll? Kasi napakarami ko pong doll. Ayun, pinicturean ko before at sinend ko sa kanya. At binilugan niya yung doll. Naniniwala po ako na pinagganti ako ng Manila.
para mag-imbestiga sa misteryong nakabalot sa mga manika ni Dina. Bumisita ang paranormal psychic na si Jay Costura. Minabuti ng aming team na hindi ipaalam kay Jay kung aling mga manika ang nagpapamalas ng kababalaghan sa mga minsang bumili nito. Matutukoy kaya ni Jay ang mga manika ni Dina na parang may sariling buhay? Medyo kinikilabutan ako, no? So, may mga possessed dolls ako nararamdaman dito. Meron ako narinig din dito na area. Yung energy ng doll na to is tinuturo niya ako dito. Sa dinami-rami ng mga manika na naririto, ang isa sa mga unang nakakuha agad ng atensyon ni Jay, ang manikang si No Name. Siya ang pinaka-playful, no? Ayaw na ng pinaglaruan siya. Siya yung gusto maglalaro sa mga nakapalibot sa kanya. Ilang saglit pa, tila may kumanti raw kay Jay. Parang may kumalmot sa likod ko. Dito sa banda na ito. Namumula siya. Apo, medyo mapula po. Okay. May nag-scratch ng back ko. So, ibig sabihin, harmful to nung nananakat to. Si Jay, may naramdaman din daw kakaiba sa isa pang manika, si Baby Sapphire. Maligalig siya. This one, malakas to. Yung tinatawag na bossy type or yung hindi siya nagpapalamang. Medyo mabigat sa pakiramdam kasi may mga possessed dolls po dito. Pag mga ganyan po kasing energy, madam, is evil spirit or yung tinatawag na demonic energy, no? Since nung nasa kwarto siya, lagi akong nagkakaroon ng nightmare na minasakir isang pamilya. Baka. Tapos nakakita ko siya sa I panaginip. see. Ang taas ng chances po na ang may old na magmamayari niyan is maaring nangyari sa kanya. Sa lahat nga po, ito yung pinaka-leader nila. Ito, as much as possible po kasi kailangan na siya ma-sealed na wala nang ibang hahawak dito kasi mari po siya mag-create nga ng fear or curse. Sa kanya talaga ate, no, sa nafe-feel ko sa kanya, entity na siya. It's evil na siya talaga siya. It's, maano yun siya, bad spirit na yun siya. Siya ang most of the energy na nagko-command. Siya yung alpha. Ang mga manika, ginawa para maging salamin ng tao. Maganda, tahimik, perpekto. Pero ang totoo, sa bawat yakap natin sa kanila, isinasalin din natin ang ating kalungkutan, ang ating mga lihim, ang ating mga takot. At minsan ang takot na yon, nagiging daan para ang mga manika gawing kasangkapan ng mga nilalang mula sa kadiliman. Sorry, No Name. Pasok muna kita dito sa glass. Kasi para hindi ka mag-invade dito sa area ko. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ako man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Arner? Wala ka narinig? May gumagala na balang dito sa atin.
Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangiti, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa mga susunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapalingin. Hindi tayo magpapatalo. Kakampi natin ng Diyos. Huwag naman makita sa akin! Ah! Masusunod ang kaluluwa mo, sindihan mo! Mapatawad ng Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim.